Hi guys! This is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, nandito ako sa Maisan. Ayan. So, ito yung pinagkakaabalahan ko dito sa Pinas or sa probinsya namin. So, in-upload ko kahapon or nung nakaraang araw yung doon sa kabila. Doon yun malapit sa bahay namin. Ito naman is sa tawid siya ng kalsada. So dati is merong ilog dito bago ka makatawid, pero namatay na yung ilog kasi nilipat na nila. Nandito na sa kabila. Ito dati ilog yan dyan. So dito na ako naglalagi. So pagkagising ko sa umaga, magkakapilang ako, tas maglilinis konti sa bahay, tas diretso na ako dito. So meron akong tawag nito, yun nga, yung goal ko is malinis yan. So tingnan nyo, ano naman siya, 'di ba? Malinis naman. Yung madumi lang or yung maraming damo is ito. Pero yun nga lang, yung kuko ko is na siya, natatanggal. Alam mo yung nagiging marupok. So dahil siguro sa lupa. Ayan, so naglilinis ako dito or nagdadamo ako, and yun nga, tapos na naming lagyan ng abono yung mais, kaso talaga hindi siya healthy kasi nga siguro dahil sa lupa na din. Nung simula daw nung nagbagyo na parang nagpalabas ng mga tubig yung mining, kasi may mining doon sa taas banda ng namin lugar. So lahat ng mga chemical nila or is dito bumababa dito sa ilog, and then yun nga, yun nagiging hindi na healthy yung mga pananim. So kahit nag-abono na pa rin, payat pa din yung mga mais. So ayan yung pinagkakaabalahan ko dito, kaysa naman okay din naman kasi yung tindahan is may nagbabantay naman yung pamangkin ko, and ako naman dito is kung ano-ano lang yung magawa ko para naman kahit papano meron akong mapagkakaabalahan. So na din siya, stress reliever ko, kasi parang nakaka-satisfy kapag nakikita ko na, alam mo yun, bawat bunot ko ng damo and may naliligtas ako na isang mais. So sa mga nagtatanong kung babalik pa ba ako ng Hong Kong, is hindi ko alam, siguro hindi na, pero hindi ko masabi. Pero sa ngayon is hindi muna ako babalik, kasi nga okay naman na ako dito. Meron din naman akong sahod sa YouTube, tapos nag-Gcash din naman ako. So marami ding nagpapa-Gcash dito. So minsan kapag 200 yung cash in nila, 200 at 10 pesos yung charge noon. So wala ka namang ginagawa, parang nagiging tulay ka lang. So yun, nagkakaroon ako ng mga sideline. Nung nakarang araw, magkano din ako sa Gcash. Tas yun yung parang sideline ko, Gcash, tas may tindahan ako. Tapos yun nga, din ako, nag-YouTube, nag-Facebook, kaya meron din akong doon, income. And yun nga, pinapadalhan din naman ako ng ng jowa ko ng budget. Ayan, so doon ako humingi, and may utang naman yung kapatid ko sa akin. So ayun yung din, isa din sa kasi 40,000 yon. So naunahan niya na ako ng 20,000. So konti na lang yung natira, pero at least meron pa. And ayun, nagtatrabaho din naman ako dito. So meron din namang kahit papaano yung garden ko, nakakabenta ako minsan ng mga saluyot. Alam niyo, yung mga gulay-gulay. Tapos marami kaming malunggay. Ayan, marami akong mga pananim na malunggay dito. And yun, natutuwa din naman ako sa buhay na meron ako dito sa probinsya namin. And yun nga, kasi ilang taon pa lang ako nung nagstay ako sa Manila. Ang edad ko is 17 years old. So halos doon na ako parati naglalagi. So dito lang ako sa probinsya, nagbabakasyon lang ako 15 days, ayan, or 3 weeks, ganyan. So yun na yung pinaka ko ata na bakasyon. Parati is lang talaga, days, weeks lang, ayan. So and every 2 years ako umuwi noon. So hindi masyadong nai-enjoy yung ko, kasi regular ako noon sa work. So hindi pwede na kaya parang ko yung buhay ng city. Kaya nung pag-uwi ko dito, yung mga kapitbahay namin sinasabi na
ayan, umitim ka na, kakadamo. Kasi sila dito guys, mga tamad sila ba, hindi masyado, yung mga babae dito is hindi nagtatrabaho ng mga ganto-ganto, nagbubunot ng damo or ganyan, hindi. Bahay lang yan sila dito. So yun nga, umaasa sa dole, sa tupad, kung ano, porpis, so ganun yung gawain nila. So, yan. Kaya minsan pag nasusuya sila sa akin kapag nakikita nila ako na nagtatrabaho ng patay-patayan, yung ganyan. Pero para sa akin is normal lang yun kasi sanay ako. Mas malala pa nga yung trabaho ko sa Hong Kong eh. Doon talaga hindi ako nakakaupo. Tapos yung pahinga mo lang kain, ilang minutes lang yung trabaho na naman. So dito nga hindi ganun kapagod. Kaya parang para sa akin napakasimple ng trabaho ko dito compare doon. And dito kung gusto kong matulog, nakakatulog ako ng sobra-sobra. Ginagawa ko is nagtatrabaho ako hanggang alas 11, alas 12. Pag uwi ko nito is magluluto pa ako ng ulam kasi yung mama ko buong araw sa school, binabantayan yung pamangkin ko. So ako yung nakatoka na magluto ng ulam. Sinabihan ko lang yung pamangkin ko na kayudan niya ako ng nyog kasi nga magbibicol express ako. Tapos meron din naman akong hipon doon. So madali lang yan lutuin and pinakain ko siya ng una kasi may ulam naman sa bahay. And ako is mamaya na, sanay naman ako na late na kumain kasi sa Hong Kong nga tag alas 2 na ako kumakain eh. Buti nga dito kahit papaano naman may pagkain pag uwi ng bahay, depende sa akin kung kakain ako or lulutuin ko muna yung ulam namin. Tapos ganun, naman yung buhay ko dito. Tapos ang mura ng mga baboy dito guys, may alam niyo yung pag nagpapabooking sila, tag 180 lang yung kilo. Ayan, so kumukuha ako minsan tag 4 na kilo tapos ini-stack ko sa ref. Ang tagal na namin yan maubos. So ang mura ng mga dito, hindi katulad sa Manila na tag 320 yung kilo ng tawag nito, ng baboy. Tas yung isda dito is 100 yung kilo. Ang mahal lang is yung tuna, tapos yung mga malalaking isda. Yung hipon dito 350 yung kilo, pero yung alimango na nakukuha sa is ang kilo nun is 300. Sobrang taba kasi nga yun eh, nakuha talaga nila sa maraming nipa. Tawag nun sa amin is katunggan, hindi ko lang alam kung ano tawag sa Tagalog. So far ang ganda ng buhay dito and hindi din naman kami namumroblema ng bigas kasi marami kaming stock na palay and 4 lang kami na kumakain. So pag nagpapagiling kami ng 4 na sako ng palay, good for 2 or 3 months, 2.5 months na namin yun mauubos. So ganun siya katipid and partida inaano pa namin, binibigyan pa namin or hati pa sa pagkain ng yung mga manok namin. So meron din kaming pagkakakitaan kasi may mga itlog yung baby namin. So every day is 10 pieces. So binibenta yun ng tig 10 piso bawat isa. So ang daming pwedeng sideline dito sa amin. Basta masipag ka lang. Yung iba naman dito is naghihirap talaga kasi tamad. Alam nyo yun. Walang ginagawa, ayaw ng mga trabaho na ganito, nasusuya nga sila, sabi ko sa inyo. Pero hindi din naman nila ako masuyaan kasi nga I can afford. Pag alam nyo yun, kahit sabi nga nila front ko lang daw yung gantong